So, before ako maging Amazon BA, ako ay isang empleyado sa Japanese multinational company for 14 years. Pero, hindi ako nag-resign sa trabaho na yun para maging VA, kundi maging stock market trader. Kaso lang, yun nga, naging maganda yung simula ng stock market trading journey ko. Kaso lang, na-trigger yung sakit na high blood ako. Yun, nag-decide ako na maging VA. So, ang trabaho mo, isang acting leader at pagiging stock trader. Yes. Hiwala Yes. yun. Can you tell us more about ano yung ginagawa mo as an acting leader sa isang Japanese company? Ako yung nakikipag-communicate dun sa mga Japanese counterpart namin sa Japan. Halimbawa, may mga ibibigay silang mga trabaho sa amin. So, makikipag-communicate ako sa kanila na sabihin ko sa kanila, oh, baka pwede nyo kami bigyan ng additional job since patapos na tong project namin na to. So, ganun. So, ako rin yung nag-allocate ng mga may capacity ba yung group namin para magampanan yung panibagong project. Ganun, para magawa yung panibagong project. Parang admin work siya. Parang gano'n rin siguro. Pero as a leader, gano'n yung ginagawa ko. Oh, so marami ka nakakausap na Japanese. So, di marunong ka mag-Japanese, onte? Onte, Nihongo, kasi nga naka 1 year akong training dun sa Japan. Oo, sasabihin, hajimemashite! Ganun, chika. Kasi nagturo din ako, but as an English online tutor sa mga Japanese students. And they're very friendly. Gusto ko yung personality nila. Nakapag-stock market ka pa habang ginagawa mo pagiging acting leader, no? Oo. Nagsimula nga yung journey ko naman no, habang nasa Japan kasi ako, mahaba yung oras ko doon. So, napanood yung mga stock market videos, tsaka yung audiobook ni Napoleon Hills, Think and Grow Rich. So, yun, na-inspire ako. Hanggang yun nga, kumanap ako ng extra mapagkakakitaan. So, yun nga yung stock market. Yes. Stock market trading. So, 2020, okay yung stock market, nag-boom. So, kumita ako doon hanggang 2021. So, yun, hanggang sa sabi ko, sige, mag full-time stock market trader na ako. So, yun, kaya nag-resign ako sa... nag-resign ako. Oh, ang tapang mo kasi 'di ba hindi naman super stable yung pagiging nasa stock market, no? So would you say that you had the courage to be a full-time stock trader? Is it because kumukita ka talaga sa stock market and at the same time meron kang emergency fund on the side? Actually, before ako mag-resign, nagtabi ako ng money na equivalent ng 1 year ng sweldo ko dun sa current company ko para just in case 1 year din akong hindi makahanap ng trabaho, hindi kumita dun sa stock market, meron akong may bibigay sa budget namin sa bahay. Nagkaroon ako ng courage since inspiration ko yung book ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich, kasi meron dong isang kwento na sabi niya, meron daw isang leader, dinala niya yung group niya dun sa isang island, andun yung mga kalaban. So, dinala niya doon yung isang batalyon niya. Tapos, after nilang makababa lahat, sinunog nila yung barko. Sinunog niya yung barko. Tapos sabi niya dun sa mga tauhan niya, so wala na tayong sasakyan pa uwi. So, ang gagawin na lang natin, either we win or we perish. So, nanalo sila sa laban. Parang ganun. So, parang isa-summarize ko, siguro wala ka dapat backup plan. Kung ano yung gusto mong gawin, mag-focus ka dun sa gusto mong gawin. Parang ganun. Mag-all-in ka. So, yun yung ginawa ko. Wow. So, talagang full out ka doon sa pagiging stock market trader mo. And because that, I'm sure hindi ka naman nag-jump agad, di ba mo? Meron kang 1 year emergency fund, pinag-aralan mo ng mabuti, bago ka talaga as in naging full-time. Yun, nag-invest naman ako doon. Actually, pumasok din ako sa mga training. Dalawa yung mentor ko doon. So, yun. Kaya medyo parang naging confident na rin ako. Correct, no? Good na meron ka ding ang mga coaches and mentors sa stock market kasi, di ba, they're experts. So, it's good that get their advices and insights. So, sa mga succeeding days of your stock market, kamusta naman ang naging takbo noon? Actually, okay naman ang naging takbo. Kaso lang, syempre, tanggap mo dapat yun na minsan natatalo ka, minsan nananalo ka. So, okay naman. Natanggap ko naman yun. Kaso lang, yun nga, napupuyat. Tapos, may stress din kasi. Kasi nga, di ba, stock market, so nakikita mo yung kung gumagalaw pataas, pababa yung value ng pera mo doon sa graph. Umaakyat, bumababa yung value ng pera mo. Volatile. So, volatile. Additional stress yun. Siguro kaya, yun din yung reason kung bakit ako
na high blood. Because of the stress sa stock market, nagkaroon ka ng dahil doon? Yung high blood mo? Possible na ganun. Tsaka yun nga, yung napupuyat. Sabi din ng doktor, bawal yung puyat eh. Okay, grabe no. So, may mga ganun palang effects pag masyado nasistress. Kasi masistress ka talaga kung about pera na yung may mga times na ups and downs pag may mga losses, no? I'm sorry, if I may ask, how young are you na ba? Okay, 38 na ako. Sa mga hindi pa siguro na unfamiliar pa sa high blood, no? Ano yung feeling pag nandun ka sa state of high blood? Nung nasa trabaho pa lang ako, feeling ko nararamdaman ko na pero binabaliwala ko. Halimbawa, yung medyo nahihilo ka, sabi ko, wala lang to. Ganun. Nahihilo ka, tapos parang kumakapal yung mga ganito mo. Parang wala lang sa akin. Oo, ito. Kumakapal, tapos ito, itong batok. Sabi ko, wala lang to. Tapos hanggang yun nga, lumakas na yung hilo ko. Sumakit din yung ulo ko. So yun nga, nag-BP ako. So ang taas ng BP ko. Nag-160 over 90. Super taas nun ah. Ano uli ang mga normal? 90, di ba? 120 over 80. Tapos lumagpas ka na doon. Magpas ako doon. Anong ginawa mo? Binigyan ako nung gamot dito sa bahay kasi nurse din naman yung biyanan ko. So, binigyan nila ako gamot. Tapos, after kinabukasan, nagpa-check up ako. Sabi nga nila na high blood ako. So, binigyan na ako ng maintenance. So, hindi ko matanggap na parang feeling ko kasi parang bata pa naman yung 38. Oo. Magme-maintenance na. Parang feeling ko dapat di pa ako nagme-maintenance. Ganun, di ba? Ayaw ko talaga mag-maintenance eh. Ang ginawa ko, nagpapayat ako. Tapos, yung diet, pagkain, yun, sumubrang pumayat ako. Medyo bumabalik na ulit katawan ko. Ngayon, pili na ng mga pagkain. Hindi na ako makain ng masyado ng pork tsaka ng beef. Gulay na lang. Anong sabi ng doctor sa'yo? Kasi ang time na yon stock market trader ka. May mga advice ba siya in terms of work mo? Yun nga, sabi niya sa akin, unang-una, wag ka magpupuyat. Pangalawa, yung sobrang stress. Nati-trigger din yun. Kasi pag na-stress ka kasi daw, lumiliit yung veins mo, nagko-contract. Kasi nagiging sympathetic sila. So, magko-contract yun. So, pag nag-contract siya, liliit din yung dadaanan ng blood mo. So, tataas yung pressure ng dugo. Thank God no na you're in a better condition na ngayon kasi talaga hindi biro yung mangyari noon no, yung pagkakaroon ng high blood, tapos yung stress, yung sa veins mo. What was your next plan after being a stock market trader? Since na-high blood ako, ayaw ko nang maulit-ulit yun, syempre. Actually, kasabay kasi nun, yung isa kong kaibigan din. Nung mismo araw din na yun, na-high blood ako. Na-high blood din yung kaibigan ko, tas na-comatose siya hanggang sa na-stroke, namatay. So, gosh! Anong kaya mga 40 plus naman na siya. Okay, oh my God! Kaya yun, parang na-trauma ako na, hindi pwede. Baka ganun din ako. Kaya talagang puspusan yung pagpapapayat ko. Yun nga, naibalik ko sa normal yung blood pressure ko. So, kaso lang din ako kumakain ng marami. Naging sunod kong problem, syempre, since wala na akong trabaho, tapos kaya ako nga nag-resign dahil sa stock market. Ngayon, ayaw ko namang bumalik full-time stock market trader na nga kasi malamang matitrigger na naman yung high blood ko. Nag-isip ako ng panibagong mapapasukan. Ayaw ko naman nang pumasok sa corporate. Ayaw ko na. Nagtanong ako doon sa ka-opisina ko before na nag-resign din. So, kung anong trabaho niya. So, yun nga, pinayuhan niya ako mag-VA. Tapos, yun, nag-research na nga ako ng tungkol sa VA at yun nga, na-encounter ko si Miss Nikki B. Yung mga interviews niya doon. Anong year to? August 2023. And after mapanood ko yung videos, ayun nga, nag-enroll na kaagad ako dito sa Amaze Nation. Actually, una akong enroll, advance muna. So, sabi ko parang marami akong tanong Parang mabagal yung learning curve ko siguro. So, sabi ko, mag-try nga ako dun sa elite. So, yun, nag-elite na ako. Inolin ko na rin. Sabi ko, all-in na rin ako dito. Wala na ako ibang choice. Ito na yun. Oo. So, ang galing that you did some of your research and I'm sure that you considered others. But among your research, bakit Amaze Nation yung napili mo at that time? Siyempre, malaking impact sa akin yung talagang interviews ni Nikki B, yung mga inspirational interviews niya. Sobrang na-inspire ako doon sa mga success story nila. Gusto ko rin maging ganun. Mukhang kaya ko naman. So, yun.
Hanggang sa Saktong-sakto, parang last 2 days ago, I was with Nikki B. So, yun, nakaka-inspire, no, yung mga stories niya. Ako, napanood ko yun way back 2020 pa from the pandemic, no. So, I was also inspired, just like you, na there are other ways pala to earn from home, and sa pag-specialize, mas nakakakuha tayo ng mas mataas na rate. From the advance, what was your experience? But na-desisyonan mong mag-all out, all in sa alin? Yun nga, marami akong tanong din. Tsaka parang mas gusto ko yung may mga kasabayan ako. Tsaka within 2 months, dapat matapos na yung yun, dun sa elite. Gusto kong nakaganon, may structure siya. Kasi pag ako lang, parang kung kailan ko gustong basahin, since wala naman akong ibang pagkakabalahan, mas gusto ko structured na lang. Kaya nag-full time na ako dun sa elite. Kaninong coach ka? Kay Coach Janet. And kamusta yung experience ng pagiging elite student mo? May mga questions ka ba na natatandaan before na dahil sa elite na sagot? Actually, marami naman akong tinatanong kay Coach Janet. Yun nga, very supportive naman. Sinasagot naman niya. Lalo na doon sa mga sa supplier sourcing, tsaka sa PPC. Throughout the modules, 'di ba, ang daming niche. Saan mo nakita sa sarili mo na itong niche na to para sa akin? Actually, ang talagang pinaka gusto ko, which is hindi pa ako ngayon ganun sa PPC, yung niche na gusto ko. Kasi medyo, feeling ko, gusto ko yung numbers. Medyo may hilig ako sa numbers. Estudyante pa lang ako. Siguro, mag-fit ako doon. Pero sa ngayon, pa lang ako? Product researcher, tsaka supplier sourcing agent pa lang ako ngayon. Can you tell to us anong ginagawa ng isang product researcher and product sourcer? Ayun. So, yung product researcher, hahanap ka ng mga product base doon sa criteria ng client mo. Dapat mahanap mo yon using tools such as, yun nga, Helium 10. Helium 10 yung karaniwang ginagamit namin. Minsan, nagma-manual sourcing ka rin. Ganun. Tapos, doon naman sa supplier sourcing, medyo mas nagugustuhan ko rin siya kasi nga medyo may pagka-negosyante rin ako. Hindi ko pa rin nasabi kanina, meron din akong negosyo before pandemic. Yung kairan ng niyog sa palengke. May pwesto ako na sa palengke. Tsaka yung pwesto ng gulay. Galing mo nga. Hanggang ngayon, on pa din siya. Actually, tinigil ko na kasi nga nung pandemic, 'di ba, nag-shutdown lahat. Hindi ko kayang i-shoulder yung rent doon sa palengke. Halos 2 months yatang nawala, nag-shutdown. Pagbalik namin, kailangan pa rin bayaran yung rent. So, nahihirapan ako. Tapos, syempre, meron pa rin threat nung virus. Actually, yung mga trabahador ko, yung mga kapatid ko din, kamag-anak ko. So, ayoko naman i-risk sila kasi may expose sila sa COVID noon. 2020. Tinigil ko na lang. At the time, working from home is parang the safest thing ever na, di ba? Para mag-earn. And galing, kasi nagkaroon ka pala ng background sa pagsisell sa palengke. Napaka-laking points noon pag nalaman ng client that you have that kind of background. No wonder, di ba, nag-strive ka sa product sourcing na niche kasi syempre mag-negotiate ka, bulk, building relationship din sa suppliers para kung kailangan nyo ng mga rush orders, pwede kayong ma-priority. So, nako-connect. So, guys, those are the things that we teach our students. It's the art of seduction. And if you are interested to become an Amazon VA, just like me and Dominic, go to our description box below. There's a free ebook there. Patikim pa lang yon on what it's like to become an Amazon VA. So, type niya lang ang name, email address, at padadala namin sa inyo ang free ebook. Now, going back to you, Dominic, no? From someone who works as a acting leader, stock market trader, tapos vendor pa, no? May business sa palengke. Paano mo na ang client na convinced that I have what it takes to become an Amazon VA, knowing that you weren't even an Amazon VA before? Ang parang lagi kong binabandera, your VA with entrepreneurial mindset. Yun yung lagi ko pinafront. VA with an entrepreneurial mindset. Actually, yung assignment na namin sa product research. So, medyo binago ko lang ng konti yung presentation. Ginawa ko sa Excel kung paano gawin yung product research, tapos pag-compute ng mga profit margin, mga ganon. Parang may question doon na, is it breakable, mga ganon. So,
Binago ko lang yung format, pero kung ano yung assignment natin sa product research, yun, ginawan ko yun ng spreadsheet. Nice! O, di ba guys? Meron ka ng mga resources like this in ASVA, the homeworks, you can add it to your portfolio, you can add, di ba, a little flavor of paano nyo gustong gawin, just like what Dominic did. And you can really present that to your clients because there are really, really clients out there who are willing to hire mga no experiences na aspiring VAs, but you have to do the work, you have to, di ba, invest in your learnings, training, you have to dedicate time, you must take actions, and, di ba, plan it all out. Babalik sa'yo, Dominic. Kung may matatandaan ka, paano mo na-win yung client na yun during that interview? Ano yung mga, sigurong mga nasabi mo, or what worked, para may mga tips na makuha yung viewers natin? Sa mga una, natatakot ako sa interview kasi nga hindi ako magaling mag-English, tsaka yun nga, hindi rin ako masyadong magaling mag-explain. Siguro yung ano na lang, yung mga ginawa ko, pinagandaan ko yung interview. Since alam ko yung weakness ko na yon, na hindi ako magaling mag-explain, tsaka hindi ako masyadong magaling mag-English, ang ginawa ko sa job interviews na pinagandaan ko kung ano yung mga possible na tanong. Nilista ko yon, tapos ginawan ko ng sagot. Actually, minemorize ko yung dapat na sagot, parang ganun. So, siyempre, pag prepared ka, siyempre, mas maisasabi mo yung mas magandang sabihin. After nun, medyo confident na ako dun sa mga sasabihin ko sa interview. Ngayon, yun namang material. Yun nga, gumawa ako nung spreadsheet na halos ka-equivalent nung sa assignment sa ASVA. Medyo binago ko nga lang yung format. Tapos, habang nag-i-interview, pine-present ko yon na ito yung ginagawa ko kasi 'di ba mayroon tayong paid Helium 10, so pinakita ko rin doon kung paano ko ginagamit yung Helium 10, tapos kung paano ko fill out yung form na yon para makahanap ng potential winning product. Yun naman talagang importante, no? It doesn't have na kailangan totally may experience as long as kaya mong paglaban sarili mo na kaya mo siya gawin, you know how to do the work, and you know how to create results. Yun. Ganun nga. Okay, thank you so much, Dominic. You're an inspiration, especially sa mga guys and dads out there. By the way, may cute little daughter din si Dominic, guys. Nakita ko before this interview, no? Sa background. So, if you could compare your salary or ina-earn mo dati sa stock market at sa dati mong work as an acting leader, gaano siya ka-close or nalagpasan na ba siya? Actually, nalagpasan ko na. Oh, so, ang siguro pati stock market? Yung sa stock market, hindi pa naman. Pero yung sa, sa previous job ko, corporate job ko, nalagpasan ko na. Imagine, 14 years ko yun binuno para lang makaabot dun sa value na yun. Ngayon, 3 months lang, nalagpasan ko na. Halos 3 months pa lang ako eh. Noong February ako nag-start, pero umalis na ako dun sa ano na yun kasi mababa yung ano ko doon, rate ko doon. Tinanggap ko kahit mababa kasi nga basta magka-experience, parang ganun. Tapos, na-hire ulit ako ng May. Bale, yun nga, 3 sila halos magkakasabay. Isang araw lang yung dalawa, tapos after 1 week yung isa. So, yun. Nice. Nalagpasan ko na. Good job in 3 months compared sa 14 years. Possible pa lang talaga na mangyari yun. And how many clients within those 3 months na yun? 3 clients actually. Maswerteng number mo ang 3 3 months and 3 clients. Okay, Dominic, if you could compare your life before, di ba, working ka in corporate, stock market, you had health issues before, kamusta na ang buhay mo ngayon? Kung i-compare ko dun nasa corporate ako na syempre wala man ako sasakyan, araw-araw nagko-commute, nakikipag-agawan sa pagsakay sa jeep. Sa ngayon, pag-uwi at saka pagpasok pag-uwi, tapos maaga ka pang gigising, tapos late ka pang makaka-uwi kasi dahil traffic. Ngayon, nandito lang ako sa bahay. Tapos yun nga, makakasama ko yung anak ko. Tapos nakikita ko siya parate. Napagluluto ko siya ng gusto niya pagkain. Ganun. Wala, anong specialty mo? Ng pagkain, luto, adobo. 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 Bago yun, no? May mga kamatis pa, no? Favorite ko din yan. So, talagang may time ka na to cook and spend more time with your daughter and family. Oo. Ngayon, in-influence ko na yung asawa ko naman na siya naman yung magganto. Kasi ka-work ko siya dati. Pero ayaw niya. Nandun pa siya ngayon?
Oo, nandun pa siya ngayon. Oo, unti-unting i-transition mo at i-position mo na siya. Uy, maraming ganyan ha, na couples na nai-interview ko. Nag-start lang talaga sa partner nila, sa spouse nila. Curious lang din sila anong ginagawa. And feel ko magiging madali kasi for her, kasi syempre nandyan ka. And Dominic, I want to ask also na ano ba yung inspirational message mo, especially sa mga people who had stay so long sa corporate and siguro want to have a new growth sa bagong career nila. And dagdag mo na din sa mga may mga health issues na gusto nila yung hindi nadadamage ang health. Anong mensahe mo sa mga nagsisik ng ganong work? Sa mga corporate employee, kung magaling na kayo dyan, sabihin nag-excel na kayo, siguro kung nag-i-enjoy naman kayo, eh di okay lang na dyan ka na. Pero kung may mga corporate employee na medyo hindi masyado masaya or parang nakukulangan sa oras sa pamilya nila or mas gusto mong mag-explore ng iba, okay din to maging VA. So kung pangarap nyo maging VA, kung may mga limiting belief kayo, huwag kayong papatalo doon. Nung ako, hindi ako magaling mag-English. So, actually, madalas kong pinapanood sa interview dito sa Amazon Nation, yung mga nai-interview na hindi sila magaling mag-English pero nagkakaroon sila ng client. Yung gustong-gusto kong panoorin kasi yun na i-inspire ako doon na, kaya ko rin yun, kaya nila eh. Hindi nga sila magiging mag-English. Hindi rin ako magaling mag-English. So, kaya ko rin. Sa mga ganon, may mga limiting belief. Sabihin niyo sa sarili niyo, no excuses. Actually, may group kami sa challenge. Ang pangalan ng group namin sa 10 days challenge dito sa Amazon Nation. No excuses. Nag-volunteer ako dating leader. Nagamit mo ba yung pagiging acting leader mo noon? Medyo. Yun, so balik tayo doon sa sinasabi ko na dapat sabihin mo lang sa sarili mo, no excuses. Walang makakapigil sa'yo kung gustong-gusto mo yan. Gagawin mong lahat. Gagawa ka ng paraan para makuha mo yung gusto mo. So kung gusto mo maging BA, kung hindi ka magaling mag-English or kung kinakabahan ka, kung gustong-gusto mo, magagawa mo yan. Kaya mo yan. Gagawa kang paraan. And kung sa may health problems na because of their work, mas lumalala. May mga advice ka ba na maybe they could try this? Yes. Actually, yun sa mga may mga health problem, mas advisable sigurong gantong trabaho kasi yun nga, no need ka ng magpagod ng gusto dun sa pagbabiyahe-biyahe. Ganun. So, hindi ka na mapapagod ng gusto. Tapos, ayun nga, control mo yung time. Flexible yung time. Okay lang na hindi ka magtrabaho ng gabi. Pwede mong piliin na sa umaga ka lang magtrabaho. So, meron kang flexibility para mahanap yung dapat na time para sa'yo, para sa health mo. Hey, thank you so much, Dominic, and thank you for sharing us your time, no? Your advices, especially sa mga aspiring VAs natin, ay talaga namang sobrang nakatulong. My last question to you is, are you a proud ASBA member? Yes, I am proud ASBA member. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.